Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber no mga friend. Nanood ako nung hearing sa Quadcom. Sumugod si Sara dahil nabalita niya na dadagdagan yung contempt nung kanyang bata. Bakit di ayaw? Palayan, tapos na. Dapat palayain raw dahil Lunes di ba? Di naman umatin. Napagkasunduan dagdagan. Ewan ko, magulo Sara kanina sa umpisa. Pero mabuti, mamaya babalik tayo ulit dun. Meron lang akong importanteng Kaya ako napablog President Bongbong Marcos addresses statement of Vice President Sara Duterte. Bago lang ito Ito. Sa wakas, nagalit na si His Excellency. Mamaya pag-usapan natin kung ano ho ang pwedeng mangyari sa galit ng Pangulo ni Marcos. Tuloy. Umpisan pala. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal. Hindi lang ikaw, pati si First Lady, pati yung papapatay niya lahat, Sila kayong tatlo papapatay. Talagang napakadali lang magplano sa kanila Meron silang balita naman ni Excellency. Meron yung kanyang spiritual advisor, merong angel of death. At meron naman Davao Death Squad, mafia, sabi di ba? At ayon kay Las Cañas, yung nagsasalita na sinasabi mong ganun kadali magpapatay, yan yata ang reyna ng tukhang ayon kay Las Cañas. Kaya talagang delikado yung sinabi niyan. Hindi biro. Gaya na sabi niya, no joke, no joke. Kaya yung sinasabing bumabawi na nagmamaang-maangan, huwag kang maniwala ron, talagang kailangan mo ng palagan, His Excellency. Tuloy. Kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Tama. Yan ay aking papalagan. Tama. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Tama. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.
nagkalinti ka na. Mga friend. Palagay ko, malabo na yung madagdagan sa salita ni His Excellency, yung pondo ng OBP. At hindi natin alam kung anong klaseng pagpalag ang gagawin ni His Excellency. Di ba mga friend? Maraming pwede. Tanggalan, alisin na yung Vice Presidential Security Group dahil lahat binigay sa kanya layaw. Wala naman kasi yun eh. Ngayon lang nga sa panahon nitong kanyang si Sara Duterte na merong Vice Presidential Security Group. Diba? Si BP Leni walang ganyan eh, di ba? Yung security niya nanggagaling pa yata sa Presidential Security Group eh. At hindi ganyan karami, na kulang-kulang 500, di ba mga friend? Nagkalinti ka na to. Pangalawa, pwedeng papasukin na ang International Criminal Court at ibigay na yung tatay nito. No? Tapusin mo na. Kesa ikaw pa matapos. Mantakin mo tama ang sabi ni His Excellency, paano pa ikaw yung mga ordinaryong tao kung kayang planuhin papatay ang presidente at ang unang ginang at ang Speaker of the House. Kaya nga may 30,000 namatay ng panahon tatay niya. Hindi lang basta-basta mga di ba? May mga judges, mga bullies, pinagpapatay lang daw niya, sabi ni Idigong, di ba? Basta sabi niya, tiwaling pulis, pinapatay ko na eh. Walang sa kanila, walang rule of law dyan sa mga Duterte. Sheriff, sinasapak lang yung sheriff. Di ba? Palagay ko dapat na matapos to. At yan, sa totoo lang mga friend, no? Sino mag-aakalang aabot sa ganito? Magkakaplanuhan pang ipapatay ang Pangulo saka yung kaasawa niya, pati yung si Martin Romualdez, no? Mantalang nung kakapanalo nila, talaga namang pag-aalis si Bongbong papuntang ibang bansa, ibibilin kay Sara ang pamamalakad ng Pilipinas with matching beso-beso, kaliwa kanan, di ba? Kung ako tatanong niya, hindi ako Marcos. BP Leni ho ako eh. Pero kung pagmamasdan mo, no, parang wala akong makitang kasalanan ni Marcos. Dito sa away nito, wala akong makita eh. Lahat binigay. Come to the point, di ba? Yung budget, pinatayan pa na Sandro Marcos ng microphone si Franz Castro dahil kinukustyon niya yung budget na ibibigay na napakalaki. Di ba? Tapos, nagganito pa, no? Uwi daw siya sa gabi na raw. Kailangan daw, bago matulog yung mga bata, nandun siya sa Davao. Gamitin mo yung helicopter. Ang bait sa kanya. Di ba? Gusto niya, wag makukustyon yung niya nung kwarta. Pag kinistyon mo, nagagalit. Di ba? Hindi, buti sana kung Davao na walang kumukustyon sa'yo nung panahon ng tatay mo. Hindi naman na panahon ng tatay mo eh. Di ba? Yun ang dyan, mga friend. Maraming to. Kaya sinabi ko, pag diniinan talaga to ni Marcos, ni Bongbong, tapos to, pwede ring pwede na siguro, palta na lahat yung doon, yung mga alam niyang army ni Duterte, yung mga kapulisan ng Davao, pwede na siguro balasahin yan. At italaga yung mga pulis na hindi nauutusan, malupit na ho yan, bigay na sa ICC. Tapos yung yung mga alam na identify, total sila Marbil na yata, General Marbil na nandoon sa Davao eh.
Di ba? Oo. Kaya masikip na ang mundo. At yun nga, dapat i-explain ka pa kung saan napunta, kung paano ginastos. Eto ano pa lang ang kinikisyon pa lang yung mga gastos ng DepEd 612.5 million hinahanap paano ginasta, no? Yun nga, sabi ni PBBM, meron pa ikang mga chichirya ginamit sa resibo. Oh, no? Yung acknowledgement receipt, anak ng pating, Piatos, tsaka si Villamin. Anyway, ewan ko lulso doon. Kaya tinitignan ko si Sara Duterte kanina aabutin pa ng gabi ito, itong klase ng tanungan na to mga boss. Buryong na si Sara Duterte. Hindi talaga sanay maano. Siguro kaya nga lang umunta ron doon Kasi nga narinig niya na yun nga, ini-extend yung contempt nung kanyang bata, di ba? Okay, naman ako makahagulgol, di ba? Huwag mo ako iiwan. Para bang naaalala ko nung parang takot ka magpatuli. Tayo, huwag mo ako, masakit. Ganun, di ba? Oo. Malabo na ako ito magkano. Pero yun nga, yan mga posibilidad na mangyari. Pag hindi nangyari yan, kaya, hindi niya na raw palalagpasin, papalagan niya talaga. Lahat naman ng anggulo para siya pumalag, nasa kanya, siya ang boss di ba? Tignan mo si Digong noon, walang human rights. Dilima, kulong. Pati nga si Trillanes, pariribok pa yung amnesty. Tsaka nung panahon na tatay niya, dami mga namatay, mga judge. May doktor pa yata, may pari pa yata. Marawi City, dinurog. Hanggang ngayon pala, hindi pa nare-rehabilitate yung winasak ng yung Marawi Seeds na yan, no? Ng pating asa. Araming pera na dapat hanapin dito dapat sana nagbait na lang kayo. Sumobra ho sila talagang, sabi nga ni FPJ, apaw na ang salop dapat ng kalusin. Kaya nga, boss. Malupito yan. Maano to mga boss. Eto, His Excellency, dito, inaamin ni Sara na normal siya, hindi siya baliw. Nung sinabi niya, yung salitang papapatay ka niya at ang iyong asawa at si Speaker of the House, eto. At naghahamon pa ulit siya. Kaya talagang dapat, wag mo nang palampasin to. Pakinggan mo. Sara Duterte willing to undergo medical tests to prove she is in the right state of mind. In an online address late Sunday night, Duterte raised the stakes, saying she will even undergo drug test if those under the office of the president as well as lawmakers will do the same. Duterte is responding to several lawmakers who said she needs a psychological assessment after a meltdown in one of her recent press conferences. She earlier revealed ordering someone to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez if she happens to be killed. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw Ano sa palagay niya mga boss? Kung ako tatanungin niyo, hindi talaga normal tong tao na to, pero ayaw niya pumayag na siya ay baliw. Tuloy mo, Sara. ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Ano? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Ayos. Dagdagan ko pa ng drug test. Yan. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives,
sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. The vice president also claiming she's becoming a punching bag to cover up corruption in government. Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. The vice president also called on Filipinos to demand better services from government. She says politicians must fulfill the promises they made during the campaign, citing in particular the 20 peso per kilo of rice, which President Marcos promised in 2022. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Kung magsalita to ko, pero hindi raw siya krung-krung, hindi raw siya baliw, no? Ano tawag natin dito? Tatay mo kausapin mo, bakit magaling ba yung tatay mo? Ikaw talaga, Sarah, wala ka sa ayos talaga, totoo, tuloy. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon. Dahil Teka muna! Mahirap to pa rin yun. Ikaw talaga, Di mo ba... Magkano ang bayad sa isang sakong palay pag pinabilad mo sa isang tagabilad? Makakala nito. Hindi nga, nung masasabi ni Marcos yun, na nangangampanya siya na magkakaroon ng 20 pesos na bigas na kilo, talagang imposible ho talaga yun. Pero mas imposible naman yung pangako ng tatay na ito. Mas malaki tama nun. Magje-jet ski siya. Di ba? Tapos yun, kung ano-ano pinagpapangako ng tatay mo. Ang nangyari, pinagpapatay yung mga, ewan ko sa inyo, mag-aama. Dapat talaga, His Excellency, tapusin mo na ito. Oo, tapusin mo na ito. Pag ito nakabalik, tatalupan ka ng buhay nito. Tulay. binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base Ikaw be, ano ba? Wala akong naalaman kasi pinangako na ito, yung nangangampanya puro ganun na ng ganun to Wala naman sinasabi ito na gagawin niya. Kung siya magiging pangalawang pangulo, wala. Basta si Marcos nga ang banat ng banat, di ba? Siya wala, sayaw-sayaw lang din siya, di ba? Teka, nahanap ko yung 32 million, pigmamalaki nito, ako raw, siya raw, binoto niya 32 million, di ba? Ba't sa rally mo, niwala ka, hindi ka pa ni 1 milyon, wala tayong 1 milyon. 2,000 nga lang, wala pa di ba? Parang totoo yung sinasabing nagkayarian talaga nung si Trio. Sila Honorio ba yun? Di yung mga generals na nagtataka na sa loob na isang oras 20 milyon ang pumasok na boto. Smart magic talaga Wala. Tuloy mo. kasi sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung ano man ang sinabi ng isang tao
ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Malayo yung ano mo. Doon, nandiyan ka na rin sa ano, sa Quadcom, sa hearing na nga yun sa good governance. Diyan ka ngayong magngangak-ngak, no? Hindi nang gugulo ka na naman sa His Excellency. Talagang dapat ito, tapusin mo na. Kumbaga sa sunog, no? Ang sunog nito, itong mga to, stage 4 na. Kumbaga sa cancer, ganun din, stage 4 na. Kailangan kalusin mo na. Ha? Oh. Talagang bago ikaw pa matupok. Total, nasa iyo naman lahat ng mga bombero para patayin ang sunog na to. No? Tuloy. Government security agencies on alert over Mana yan. Yun lang yan mga boss. Yan oh. Meron pa tong sinabi. Parang bumaliktad na nga siya. Nahanap ko Mag-collab na po tayo mga boss. Pampaalis ng konsumisyon. Entertainment muna tayo. Ha? Oh. Oh, kita mo kalatnik Sabi ko sa'yo Yung kumari mo. Oh, tindi. Ha? O yan, kalatnik, tinagalan ko na. Sabi mo naman, kadali lang. Ha? Tararan na. Louie yata kanta dito Louie. Tamo, kalatnik ha. Mag-collab na tayo mga boss. Kalat ni Baya, shout out. Binibini Akira Milos. May you have a blessed Sunday. Ingat, keep warm, sabi niya. Shout out Akira. Kalat ni ulit Wala, para kay paring Bleng-Blong. Bali wala. Ang mga threat na yan, alam niyo naman. He's a friend to everyone and enemy to no one. Hindi sumagot na. Ay, ganito katanga ang presidente na to. Ikaw na naman. Ayan, sumagot na nga Mas gusto pa ni paring Bleng-Blong mag-TikTok at manood ng concert. Patay tayo dyan. Hindi, sumagot na. Ayan na nga. Travis Herrera, welcome to the club. Good evening, sir. Shout out po. Thanks. Shout out Travis Herrera. Kalat ni ulit Kulang. Ano ba yan, Kasani? Masyado naman bitin video sa pagsasayaw ni Maring Sara. Dinulit ko na nga. Ikaw naman Nakaka-inlove si Maring Sara. Pag sumayaw siya, maawa ka naman. Dami-damihan at pahabain mo yan naman ang video niya. Kasi pinahaba ko na. Sige naman pinahaba ko na nga. Andoy Pusada, welcome to the club. Gandang gabi, sir. Huling bala yung aaminin na nila yung kanilang ginawang magic noong nakaraang eleksyon. Baka nga anong punta sa sa Naga baka inamin na dun hindi naman pinatulan. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, alam ko na ang mga idol mo. Sila Kimo, Bato, Bong, at pati si Lustado. Ikaw na. Rodolfo Tobileha, shout out. Sheila Pakatang, welcome to the club. Sheila ulit Baliw na yan si Sara Piatos. Atay tayo dyan. Joey Tobileha ulit Shout out Sasama kaya si Sara bukas sa hearing. Nandito dito dahil nabanggit nga na papahabain yung contempt ng bata niya. Kaya sumugod sa Kongreso. At nagwawala. Kadali Kumandak, shout out Karoke, hindi na uubusan ng bala yan si Sara. Hindi titigilan ng Quadcom yan hanggat hindi yan matutuluyan. Matuluyang mabaliw talaga sa galit. Pag sinampahan na ng impeachment case yan or plunder, lalo yan magwawala ng parang tigre. Baka pag nag-video uli yan, malakoboy na yan, may hawak na barilan yan, diba? Shout out, friend Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss Friend Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out Joey Tobileha ulit
May option pa si Sara, magbaliw-baliwan. Eh, hindi na pwede option niya. Dito sa vlog na to, pinakita na hindi raw siya krung-krung. Kaya talagang hindi na siya palalampasin ni His Excellency. Ha? To, Joey ulit to. Si Sara daw buo ang loob, pero sira ang utak, patay. Hindi nga raw siya krung-krung. Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ang mga dutay na rin ang gumawa ng sarili nilang hukay para isumpa sila ng mga tao, kagaya ng sinabi ni Tambalustay na banta kay Bonggit, Alisa at Romualdez. Hanep, nabunga yan. Ano ba? ICC, ang tagal naman. Baka tinawagan na ni Bongbong. Hindi nga niya napalalampasin. Diba? Michelle Edwin, shout out my friend. Brother Eli Asistio, shout out. S. Makise, shout out ha. Good evening po, Sir Rox. Sana naman this time ay tuluyan ang kasuhan ni BBM, si Pusit. At base sa pahayag ni ex-president ng IBP ay possible sampahan siya ng kaso. Sukdulan ng kanyang pang-death threat. Bigyan ng leksyon yan, silang mga matataas ang katungkulan sa gobyerno ay dapat maging role model sa ating bansa. Dapat nga yan, patutukan na yan eh. Kung tutuusin mo, baka biglang mag-iskapo yan eh. Dahil grabe na talagang ano sa kanila eh. Hindi naman actually pinipressure sila. Eh, kasalanan nila eh. Kagaya hindi niya makipaliwanag kung paano na lustay ang 612.5 million. Yan pa lang yan. Baka pag natalo Duterte sa Davao, marami silang i-explika kung paano nalustay. Yung billion 51 billion yata ang kipulong eh. Diba? Billion. Sa loob ng 3 taon. Kay Sara naman 460 million taon-taon for 4 years. Nung pag-upo ng tatay niya, sumunod na taon na dadoble, sumunod na triple na. Danny Cortez, shout out. Sirang-sira na mga Duterte. May hangganan talaga ang palalo. Sobrang believe sa sarili. Demonyo naman. Totoo. Kaya kanina, kala mo kung sino doon sa Kongreso. Pinagtuturuan yung mga, sino palpal siya. Talaga may krung-krung eh. Totoo. S. Makise, dapat ang pinagtutuunan nila ng pansin ay ang maiangat ang bansa natin. Hindi yung mga pansarili lang nila ang iniisip nila. Sige po, Sir Rox. God bless always. God bless, S. Makise. Sumagot si David Alvin Mendoza. Wala na pong pag-asang umangat ang ating bansa habang Marcos Duterte ang namumuno sa atin. Wala pong ibang bansa na gugustuhin na mamuhunan sa Pilipinas na walang kasiguraduhan ang pag-unlad ng ekonomiya. Lalo pa ang presidente at vice-presidente ang nagbabangayan. Totoo, David. Totoo, David. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Dapat dito sa mag-among Sara ay sa mental. Dapat. Don't skip ads, sabi ni Sebastian. Elizabeth Iscare, sabi. Good evening, Sir Rox. Naku, dapat lang hulihin na yung Sara na yan at i-impeach na siya agad. Kung pwede nga, ikulong na yan dahil sa mga pinagsasabi niya na kung sakali patayin daw siya, may papatay na daw kina BBM, Lisa at Martin. At nakausap daw niya ito. Ano yun? Matindi na ito. Dapat lang na makakulong na ito kung ako tatanungin. Kagaya ng batas sa ibang bansa. Hinuhuli agad at ikinukulong at yung kakontrata niyang papatay daw kina BBM. Dapat talaga kinukuha na yan eh. Sa totoo lang, di ba? Malambot pa rin eh. Pero kakasalita lang ni BBM yan, bago lang yung bilag ko na yan eh. Oo. Dapat yan tawagin ng NBI yan. Sino yung kinontak mo? Kasi di natin alam sa dami ng niya si Sara Duterte. Kung biglang may bumira dyan, di titirahin din si Bongbong sa sila Hindi basta-basta yung pinagbilinan niya. Oo, di ba? Hindi mamamatay tao ng ketepon yun. Talagang sabi ba, yes. Siguruin mo makapatay, yes. Sabi raw, di ba? Tuloy natin kay S. Makise.
Kagaya ba, dapat lang talagang i-monitor nito agad at ipaimbestigahan. At mag-ingat talaga sila sa pinagsasabi ni Sara kasi gawain ata nila yung kaya dali nilang magsalita ng ganyan-ganyan lang. Totoo, di ba? Kaya nga takot yung mga tao sa Davao, di ba? Papatay lang eh. Alberto Olaer, shout out Karoke. Sa pagmumura ni Sara Duterte Carpio, kapag parusahan na siya ng Diyos, gagawin siyang munang baliw bago siya kunin at ihulog sa kumukulong asupre. Si Sara Tambaloslos Duterte Carpio, galit na galit, gusto nang manakit, Karoke, totoo. Yan nga, parang tama sabi mo Alberto, mukhang pinaparusahan na nagiging baliw na. David Allen Mendoza. Pero ayaw yung tanggapin na meron siyang krung-krung. Aha. Good evening po, Karoks. Dapat po talaga ay ma-impeach niya at madisbar pa yan si Sara Kim. Kung nangyari yan sa tatay ni BBM, may kalalagyan na kaagad siyan si Sara Kim. Wala na, tapos na. Matindi pala yung mga tutae kapag sobra ang galit ay wala ng preno ang bibig, panay mura at pananakot at mamumutawi sa mga bibig nila. O, diba? Angie Ventura, shout out. Yun na nga, Sir Rox, binawi ni Sara ang sinabi niya. Natakot din siguro kasi papaimbestigahan na nabuwang na si Sara dahil sa girlfriend niya, nakakulong na wala na siya sa sarili niya. Totoo. Marilu Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Wala nang patumpik-tumpik pa. Diretso na puntop. Hiramin ko po muna isang segment ni Atty. Enzo. Huwag nang bumagal-bagal pa. Parang awa nyo na. Kasuhan na yan. Masyado ng abusada. Very bad example bilang second leader. Nakakatakot siya habang nagsasalita. Parang tatay niya. Kung mag-press conference, gabi ng lagim. Tay, nakakahiya po kahit mga boss ko alam nila. Kasi nasa news high matapos na ang mabilis ang maganap na ito. God bless us po tayo sa mga kawarriors. God bless Marilo Castro. Jane Labay na, shout out my friend ha. George Ala, shout out. Maingay lang siya, walang sustansya yung pinagsasabi niya. Madrama always. Sinabi mo pa. George Alas ulit. Pwedeng gumawa ng pelikula, title Last Corruption of Davao Group. Pwede. George Alas, sila lang ang nagpi-people power para sa kanilang interest. Totoo. George ulit, game over na sila sa totoo lang. Totoo. Talagang nag-ano na eh. Dapat yan, bantayan na yung mga exit point niya. Baka biglang mawala na lang yung mag-aaman na yan eh, di ba? Tangay-tangay ang mga bilyon-bilyon na pinaghirapan ni Juan de la Cruz. Si Naida Camba, shout out. Actually, may conflict of interest dahil si Sara Duterte as Vice President is one under investigation as the leader of OBP and DepEd. Hindi dapat allow yan na bisitahin ang resource sa investigation dahil she could influence, takutin ang witness, wondering why she want to stay in detention too but refuse to attend, take oath and take accountability in how her office spent 125 million in 11 days wherein 5 days are holidays. Totoo yan, si Naida. Nag-take out siya kanina. Kala niya. Nag-take out siya ni Chua. Labag pa sa loob ng bugok eh. Bugok talaga. Malia Leonora Roque, shout out my friend. Hello, Tay. Inevitable na ang impeachment. Hanggat si Sara ang VP, hindi magkakaroon ng stability ang bansa. Hindi titigil ang mga yan hanggat di nila naaagaw kapangyarihan. Totoo yan. Bansa na ang magdudusa sa pagkakagahaman sa kapangyarihan ng mga dudes. Yung sinasabi ni Inday na kinausap niya na killer, yung amam niya mismo yun na pilantod na. Baka mauna pa sa impyerno yun. Doon ang address nun eh. Malia Leonora Roque ulit. Tay, mukhang pakain-kain lang ng popcorn si Ka-Percy. Parang nanonood lang ng Hello, Love Again. Totoo yan, Malia Leonora Roque ah. Johnny Bigud, shout out ha. Gandang gabi ka, Roque. Dapat madisbar na yung Sara, arestoy na. Hindi biro-biro yung ginawa niyang pagbabanta kay BBM, Lisa at Martin. Totoo yan, Johnny. At doon ang punta niyan eh. Sinabi na nga, di ba? Hindi niya na palalampasin. Sabi ni His Excellency ha. Ted, shout out. Isang salop
na umaapaw ang grounds for impeachment para kay Sara. Pagnanakaw ng committee funds, abuse of power, betrayal of public trust, grave misconduct, violation of Constitution, death threat to the President, and more. Totoo yan, Ted. Pag wala pa nga nangyari dyan, mag-resign ka na. His Excellency. Pinagmumura na kayong lahat. Papapatay pa kayo. Tama lang, muna, huwag mo nang palagpasin yan. At dali-dalian mo, His Excellency. Hindi pwedeng salita lang, no? Rodelia Alpilor, shout out. Alam mo, sir, para sa akin, kung nandaya man si PBBM, mas delikado ang bayan kung pumayag si PBBM na maging vice. Kung pumayag si PBBM na maging vice, salamat pa rin sa Diyos at di yan nangyari. Oo naman. Hindi talaga siya pumayag. Sabi niya, hindi I have nowhere else to go. Joseph Bitog, welcome to the club. Ang bagal ng ICC at ang batas natin, baka maniwala na ang mga inosente na kababayan natin, na totoo sinasabi ni Sara at Bato. Hindi. Tinapos na. Palagay ko tatapusin na. Friend Joseph. Shelly J. Sir, shout out. Ano kayang tinetake na gamot ni Talambalustay? Nanglilisik ang mga mata. Ngayon naman, sayaw ng sayaw. Hindi, matagal na yata yung sayaw niya na yan. Oo, pinasarap ko lang si Kalatni. Leticia Liber, welcome to the club. Saba ko sa'yo, cause you are pro-government. Oh, thank you, Leticia. Edmundo Cheng, shout out, ha. Ay, Christian Cheng, nak, shout out. Sana okay ka lang, ha. Edmundo Cheng, shout out. Si Sara Lustay ay isang ACDC, kumbaga pwedeng di baterya o kaya naman pwede rin naman di kuryente. Ang gusto niyang pagkain ay brood salad. Kaya lagi siyang pinakakain ni Atty. Lopez ng brood salad. Brood salad. At paborito rin ni Sara ang chupageti. Wisit. At si Amores na ang bahalang magbigay ng chupageti niya. Kasara ACDC nga. Katay tayo dyan. Cassandra Daisy, shout out, ha. Away yan ng dalawang dynasties na meron hindi sumunod sa usapan or singilan ng utang. Kawawang tayong mga Pilipino na habang nag-i-enjoy tayo sa mga awayan ng yan. Busy rin sa kauutang si Marcos Jr. 105 plus billion noong September, tapos another 105 plus billion after 1 month plus. What's Toto Kausing? Shout out Toto Kausing. For senator po yan. Party list po natin, bunyog. Singgilan na lang. Hindi tayo magkalat. Di ba? Cassandra Daisy, sabi niya, sa vlog ni Toto Kausing, pinakita niya ang video ni Katon Ying, nag-aarapalang korap ng mga ibang congressman at challenge niya kay Marcos Jr. na pag hindi niya pinahinto ito, ay iisipin niyang kinukonsinti niya ang korupsyon ng administrasyon niya. At least may nagigising na mga batagal na tulog na butante. Totoo yan. Nawala kasi bilib ko dyan kay Tunying. El Mundo Cheng ulit ito. Sa ginawa ni Sara, sa kanyang mga sinabing pagbabanta, pag walang ginawang hakbang ang Malacanang dito, aminado na kayo ng mga bahag ang malaking takot ninyo sa mga Duterte. At ano yun? May hawak ba silang alas sa mga Marcos at lagi ganito na lang, wala silang magawa sa mga pag-alipustang ginagawa sa kanila ng mga Duterte? Naghihintay ng sagot ang mga taong bayan, Mr. President. Shebak Crush, welcome to the club. New subscriber daw. El Mundo Cheng ulit, oh. Ang tanong ko lang, ano bang nagawang maganda ng gagong ito, si Digong, sa ating bansa? Meron nga ba? Ang sagot, wala. Puro problema pa ang ibinigay sa ating bansa at siya ang may malaking atraso sa ating bansa. Ngayon, ano ang kinatatakot ng mga ungas
nanunungkulan sa atin na walang ginawa kundi ngak-ngak na lang ng ngak-ngak. Sayang lang ang pasahod. Totoo yan, Edmundo Cheng. Shiba Christ ba to? Rax. Mga di nag-iisip ang mga naniniwala kay Inday, pro-China yan totoo. Amador Peji, welcome to the club. Ang tama, hulihin at imbestigahan. Totoo. Brad Pitt, welcome to the club. Mayroong people bawel. Ayun, ang mga tae sila. Wildcat, shout out. Huwag iboto ang mga Duterte at mga aso nila gaya ni Ronald Batorre Rosa, Christopher Bongo, Coleta, Sal Panelo, Sal Ipe, Jaime Marcos, pati mga senador na pro Duterte. Totoo. Bunyog na tayo. At saka Toto Kausing. Willie, amigo, welcome to the club. Mag-joke ka sa airport na at sa mall na may dala kang bomba. Di ba immediately makukulong ka? Yung threat mong papatayin ang presidente ngayon joke lang. Dapat ikulong na si Sara Lustay at kasuhan na. Totoo yan, Willie. Pero nagsalita naman si Marcos. Rowie Pilio, welcome to the club. Hindi naman pala bala ang mga lumalabas sa bunganga niya, kundi kuitis na puro sirit lang, na aagaw lang ng atensyon ang ibang direksyon. Sa ibang direksyon. Armando Abela, welcome to the club. May saltik na po si BP. Sang-ayon ako sa iyo dyan, pre. Patrio Taco, welcome to the club. Mayroon ng reason to cut Sara security detail. Yun, sabi ko na, diba? Dahil may threat sa president, mas kailangan ng security. Yung DDS na lang, security ni Sara. Resign, Sara, resign. Diba? Wilfredo Jr. Bandung, welcome to the club. Ano yan, pusit? Laban bawi. Nagbuga ka na naman ng tinta ng pusit. Pusit ka talaga. Tawa-tawa siya. Kala ko wala si 3JC Hope. Buti na napintot ko yung US, lumabas. Alam mo, Sir Rox, pusit is a self-destruct button. Isang pindot na lang, meaning malapit na talaga siyang ma-disintegrate. Bawat kilos niya nitong mga ilang araw, talagang determinado siyang pabagsakin ang sarili niya. Unfortunately, tila walang maangas mag-advise sa kanya na maghunos dili. Matigas nga tuktok niyan Baka na susunod niya, magpapakalbo na yan. Si BBM, ang sinisisi niya tungkol kay Zuleika Lopez. Ano ba ang kinalaman ni BBM sa Quadcom inquiry? Si BBM din ang sinisisi niya sa mga nag-resign sa mga empleyado ng OBP. BBM and FL Lisa. They are not taking these things sitting down. Gaano man kahaba ang PC, may hangganan din. Kahit may alas pa si pusit. Halimbawa, pasabugin niya kung ano man itong alas niya. Sa palagay ko, ang simpatya ng tao ay kay BBM pa rin dahil sa mental health condition ni pusit. Totoo yan, my friend, ha? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, ha? Mission accomplished, mga boss. Anong masasabi nyo, ha? Yun lang masasabi ko dyan. Lahat may katapusan. Sino mag-aakala, bago aalis si Bongbong Marcos papuntang ibang bansa, beso-beso muna sila ni Sara, di ba? Tapos talagang lambing-lambing. Ngayon, ayan na. Patayan na pinag-uusapan, di ba? Pero gaya sinasabi natin, mga friend, Bongbong, hawak mo bola. Baka masundot yan ma-foul out ka. Di ba? Magandang hapon po, mga boss. Balik tayo sa Quadcom. Ay, nako. Kayo ba naniniwala sa sinasabi ni Sara Duterte na normal pa utak niya? Ako hindi. God bless, mga boss.